Mahalaga dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mabatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Good morning, mga kaibigan! Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo! Mula po dito sa ABN Broadcasting Network, Legazpi City, Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Drew, sa programang Get Involved! Pag-uusapan po natin, mga ka-ABN, ang nangyayari po sa West Philippine Sea, kung saan talagang
nanalo po tayo bilang sabi natin na tayo po ang nag-aangkin ng West Philippine Sea, hindi po ang China, mga ka-ABN. Ito, sabi nga mga ka-ABN na talagang ang US and the 30 nations reject Beijing's 9-dash line claims in South China Sea. Ayan. At ito ay isang makasaysayan at napakahalagang hakbang na lalo nagpapatibay sa katwiran ng Pilipinas at lahat ng bansang may karapatan sa West Philippine Sea, Timog Dagat China. Narito ang aking pananaw, mga ka-ABN. Siyempre, nagkakaisang paninindigang ito ay nagpapatunay sa matagal na nating alam. Walang batayan sa batas international ang pag-aangkin ng Beijing sa 9-dash line at ito ay tinanggihan ng buong mundo. ABN, ang desisyon ng PCA noong 2016 na ayon sa UNCLOS ay nagpawalang bisa na rito ang magkakasamang pahayag na ito ay lalo pang nagpapatibay sa katotohanan ito at ipinapakitang hindi tatanggapin ng mundo ang mga pag-angkin na yumuyurak sa soberanya, karapatan at kalayaang maglayag. Sa bawat balitang ating pamahayag. Ano mga ka-ABN, mga ka-ABN, ano ang kahulugan nito? Una, yung lakas sa batas at diplomasya. Karapatan Inilalayo nito ang China sa suporta ng ibang bansa amang na pinatutunayang nag-iisa laban sa kinikilalang batas. hoy cute Mas napapalakas din nito ang ating posisyon sa mga usapan. yeah, involved Dahil nga, mga ka-ABN, hindi na lamang Pilipinas ang nagsasalita para sa katotohanan. Pangalawa, mga ka-ABN, yung pagtatanggol sa karapatan. panglibang Bakit? Ipinagpapatuloy nito ang karapatan ng bawat bansa na mangisda, gamitin ang likas na yaman at maglayag ng malaya. so'y gulibat Kabilang na ang mga mangingisdang Pilipino na matagal na naaabala sa sarili nating karagatan. At pangatlo dyan, yun hindi agad magbabago ang sitwasyon. Pero malaki ang tulong nito. Hindi nito agad matitigil ang mga panghihimasok. sa program Pero pinalalaki nito ang presyo or yung presyo ng mga gawain ng China at mas mahirapan silang magpanggap na may suporta sila sa rehiyon. Mga ka-ABN? Siyempre po, mga kaibigan yun sa mga Pilipino, ito ay tagumpay ng ating matatag na paninindigan. Hindi tayo naghahangad ng gulo, pero hindi rin natin ibibigay ang kung ano ang atin. at balitang ating Ang pagkakaisa sa ibang bansa ng ating pinakamatibay na pananggalang. Ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas mayan at ang mundo ay nakatayo sa ating panig. pag-usapan hoy cute Kaya nga, ang ating mensahe ay nananatiling malinaw, mga ka-ABN. ang tinig Batas, hindi dahas. ang giting Karapatan, hindi pag-angkin. Atin ito. Yan. Sabi ko nga, saludo pa ako kay Defense Secretary Gibo Teodoro kasi talaga po siya bilang isang mataas na opisyal ng Pilipinas, ng ating bansa, talagang ipinaglalaban niya ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea, na kung saan sinanksyon pa nga siya ng China. Wala na tayo doon, wala tayong pakialam kung isanksyon siya. lala No?
Marami namang bansa dito, di ba? Hoy, So narito ang pinakahuling at pangunahing ni DND Secretary Gibo Chodoro Ng iyong tinig Junior ngayong 2026 nga, ano? Sa West Philippine Sea at paninindigan sa batas, yan, matibay na pagtatanggol sa 2016 PCA ruling. Ano? Kasabay sa ika-10 anibersaryo ng desisyon, pinamumunuan niya ang pampublikong pagkilos at paulit-ulit na sinabing walang bisa at walang batayan ang 9-dash line sa ilalim ng UNCLOS, kasabay ang suporta ng US at 13 pang bansa. Pamahalaan Bagong estratehiya, Yang Archipelagica Sentinel. bayan No. Inilipat ang fokus ng depensa mula sa panloob na seguridad patungo sa pagbabantay at pagprotekta sa ating karagatan, Hoy, EEZ at Philippine Rights. tinig Ipadam Mas masinsinang pagpapatrolya, mga kaibigan. sa program Pinapabilis ang presensya ng ating hukbong dagat at himpapawid sa mga pinag-aagawang karagatan habang binibigyang proteksyon ang ating mga mangingisda ng kalusugan ang pamiyaan. at pagpapalakas at pagpapabilis ng modernisasyon. 5 barkong pandigma mula sa Japan. At ang katanapagay Sabi nga mga ka-EBN, tapos na ang usapan. ating Makakatanggap tayo ng 5 Abukuma class destroyer escorts Hoy, sa loob ng 2 o 3 taon. ni Libre ang barko, ngunit sasagutin natin ang paghahanda at pagsasanay. ting kayo Yan po ayon sa ulat. salita ay Hinihikayat ang mga mataas na pondo. Pilipinas. Sabi nga, iminungkahin niyang itaas ang budget sa depensa mula sa kasalukuyang 1.3% hanggang 2 to 4% ng GDP or Gross Domestic Product para sa sapat na kakayahan. Bansa, magkisa At saka yung karagdagang kagamitan, natanggap na ang 5 coastal radar systems mula sa Japan at patuloy ang pagbili ng mga missile, drone at pagpaplano para sa unang submarino ng Pilipinas. Banpayan At pinapabilis ang phase 3 ng AFP modernization. Botohan ng lakas Kasama na ang pagtatayo ng mga bagong pasilidad at daungan para sa mga bagong kagamitan. Gising at makinig At ito Ipadama nga, sabi, pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. sa Yan, program pagpapalawak ng alyansa. Balita Mas pinalakas ang ugnayan sa US, Japan, Australia, South Korea at mga bansa sa ASEAN. Bukas pa siya sa pagkakaroon ng subfa sa South Korea. Sapat bang Yan. pagkain Mas malalaking pagsasanay. Ihanda. Ano? Kasama ang mas maraming bansa sa mga ehersisyong Kain tulad ng balikatan. ang Kasama na ang paggamit ng makabagong teknolohiya at magkakasamang pagbabantay. At ito nga, panloob na hakbang at kamalayan, pagpapalawak ng kaalaman sa mamamayan. Hinihikayat ang mga LGU at paaralan na ituro ang kahalagahan ng West Philippine Sea. Tama naman yan, mga kaibigan. Hindi lang sa pamamagitan ng resolusyon, kundi sa tunay na pag-unawa at pagkakaisa. Ayan. Mas maganda talaga, mga kaibigan, na isang curriculum na yan sa paaralan para mas maging aware at malaman ng ating mga mag-aaral na mga Pilipino ang ano talaga ang West Philippine Sea at ano ang andyan, bakit sa atin yan, at dapat ipaglaban po yan ng
na ayon po sa batas. Lalong-lalo na pagdating po sa UNCLOS at international law. Okay? At ito pa nga, yung sinasabing kagalingan ng mga sundalo, mas pinalakas ang suporta sa veterano at pamilya ng mga kawal sa ilalim ng Valor Program. At isinulong ang pantay na karapatan at oportunidad sa loob ng DND. iyong tinig Sa madaling salita, pinagsasama niya ang tatlong bagay. Mas matapang na paninindigan, mas matibay na kakayahan, at mas malawak na pakikipagkaisa. Para hindi tayo basta umasa sa salita lang, sugan ang kundi mayroon ding kakayahang ipagtanggol ang kung ano talaga ang atin. handa. So'y gulibat sa pagkain, ating unahin lahat ang katanungan ating Sabi nga, ano yung mga tungkol sa mga bagong barko o plano para sa pundo ng depensa, mga ka-ABN? Hoy, Yan ang isang sa mga talagang pinupus po ng ating DND Secretary Gibo Chodoro. Na ito po, narito ang mga detalyadong himay sa mga bagong barko at plano para sa pundo ng depensa na sabi ko nga isinusulong ni Secretary Gibo Chodoro. No? Toklan kay Sir Guts. Mga bagong barko mula sa Hapon. Ang kasunduan, nakapirmado na ang pagtanggap ng 5 Abukuma class destroyer escorts mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Ito na ang pinakamalaking paglilipat ng barkong pandigma ng Japan sa kasaysayan. Sa bawat At ito nga, detalye at kondisyon, ting pama ang presyo kung sasabihin natin mga presyo, baka bibili natin. Hindi natin po yung bibilihin, mga ka-ABN. Ano? Libre ang barko. pagkain, Ibinibigay ito sa ilalim ng bagong programa ng Japan na official security assistance. hoy, Ano ang sasagutin natin? gising at Siyempre, babayaran lamang natin ang pagpapadala, pagsasanay sa mga tripulante, kay Sir pag-aayos at pagkabit ng sa ating sistema. Mas mababa kaysa sa pagbili ng bago. Mga kaibigan, ano? Kailan darating? Lahat ng 5 ay inaasahang makarating at mapapakinabangan sa loob ng 2 hanggang 3 taon. ay handa. Lakas ng bawat barko, Sa pagkain, tumatagal ng mahabang pagpapatrolya, sasagot may kakayahang labanan ang mga submarino, ting unyan lang. sumagip at magbantay sa malalayong karagatan. Hoy, Pilipino, Napakahalaga sa West Philippine Sea. ipadama ang lakas Kasama pa rito, darating din ang 5 makabagong sistema ng radar kay mula sa Japan para sa mas mabilis nating makita ang mga pumapasok na barko o eroplano. Toklan kay Sir Guts. Dagdag pa mga barko sa ilalim ng modernisasyon. Excuse. Patuloy din ang pagdating ng 6 na malalaking patrol vessel or OPV. 2 na ang natanggap, 4 pa ang darating hanggang 2028. Sir Guts. Isinusulong pa rin ang pagbili ng mga barkong pandigma ng may missile Economy at ang paunang paghahanda para sa unang submarino ng Pilipinas. Magandang balita, di ba, mga ka-ABN? Magkakaroon tayo ng submarino ang Pilipinas. Lalaban Di ba? Talagang kailangan talaga yan. ang paus Mas magandang mapupunta sa mga ganyang kagamitan para naman sabi natin, ma-secure ang ating iyong tinig. Yeah, ang involved ating seguridad dyan sa West Philippine Sea or sinasabi natin mga external threat, ano? Kaya sabi nga, plano para sa pundo ng depensa, yan ang isa sa yun ang palagi nating na palaging bukang bibig ang paano yung pondo, di ba? Kahit ang ordinaryong Pilipino nagtatanong saan kukuha tayo, di ba? ay handa. So ang panawagan nga
so'y gulibat. Iminungkay ni Secretary Teodoro na itaas ang budget ng depensa mula sa kasalukuyang antas ng 1.3 to 1.4% ng GDP patungong 2 to 4% sa mga susunod na taon. Ayan naman pala eh. Di ba? So sa kasalukuyan at inaasahang halaga, ngayong 2026, nasa 305.87 billion ang pundo ng DND, Toklan kay Sir Girl. mas mataas na 8.5% kumpara noong nakaraang taon. Ano? At sa 2% na GDP, aabot na ito sa humigit kumulang 620 billion bawat taon. At sa 4% na GDP, maaaring umakyat sa 1.2 trillion, sapat na para sa tuloy-tuloy na pagbili ng kagamitan, pagpapatayo ng pasilidad, at pagpapataas ng kakayahan ng mga sundalo. Ang mamamayan ay ipaglalaban. Excuse po. Totohanan lamang ang pag-usapan. Siyempre mga kaibigan, mahalagang paliwanag at hamon. Pilipino, Bakit kailangan? inig, ipadama ang Bakit kailangan mga kaibigan? gol sa programa Giting kay Sadu. Ayon sa kanya, hindi sapat ang paninindigan lang. Kailangan ng tunay na kakayahan at pangpigil sa panghihimasok or tinatawag natin sa Ingles na deterrence. Ano? Binanggit din niya na ang ibang bansa sa rehiyon ay naglalaan na ng halos 5% ng kanilang GDP sa depensa. Tinin, papakain, ating unyan lal. O, di ba? Kaya ang hamon, dahil limitado ang kabuuhang pondo ng gobyerno, kailangan magkaroon ng tamang pagtutugma at prioridad. Balita, Maaaring bawasan ang ibang gastusin o maghanap ng ibang pinagkukunan, kaya pinagdidibatehan pa ito sa Kongreso. Excuse ha? Anong pangunahin na tututukan dyan mga kaibigan? ito ang programang gigising sa bansa. Magkisa, magyala, magkiba. Ang dagdag na pundo ay mapupunta sa pagbabantay sa karagatan, Sa bawat balitang pagbili ng kabagong armas, pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea at Philippine Rise. Yan, sa madaling sabi mga ka-EBN, ano, ay ipaglalaban kapag madali nating makukuha ang 5 barko na halos walang bayad. Pero kailangan nating dagdagan ang pondo sa mahabang panahon para mapatakbo, maprotektahan, at mapalawak pa ang ating kakayahan sa dagat. sa programa So, yun nga, Giting. mga kaibigan, na napaka-importante na magkaroon tayo ng ganitong mga pagtaas ng ating budget sa depensa sa pamamagitan ng pagtaas din ng GDP. Kasi sabi ko nga kanina, yung ibang rehiyon, di ba? Meron silang 5% ng GDP para sa depensa, ano? Sa So talagang sapat talaga para sa kanilang sabing babudget sa depensa. Alam mo mga kaibigan, napaka-importante po yun talaga na dapat magkaroon tayo ng itaas talaga ang depensa. Kasi sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea na halos inaangkin na ng China, pati nga Batanes na wala namang batayan. Kung ano ang naisip nila ng China, yun na lang. involved sa programa Kung sila ay powerful, kay Sadu. binubuli nila ang mga maliliit na bansa kagaya ng Pilipinas. Get involved. Kaya tayo, kahit maliit tayong Pilipinas, hindi lang sabi nga ng paninindigan ang kailangan. Kailangan natin ang depensa. Ano? So tama po ako, sumasang-ayon ako doon kay Gibo Teodoro po. Ano? At ito nga, mga posibleng hatol at katayuan ng Kongreso sa panawagang itaas ang pondo hanggang 2 to 4% ng GDP
batay sa pinakahuling balita at usapan, sa pangkalahatang pananaw mga kaibigan, Mahala susuporta, pero hindi agad sa 4%. yan Pwede yan mga kaibigan, Mamamayan Matibay na suporta sa 2%. Tohanan Maraming leader ng Senado at Kamara ang pumapayag na maabot ang 2% ng GDP pagsapit ng 2028. Inig Naku. Ting kay Sadus Balita ay dakarating Pasensya na po mga kaibigan. Ito ang tunay na itinuturing na makatotohanan at naaayon sa pamantayan ng ibang bansa. Sapat bang pagka Sabi nga ang 4% ay masyadong mataas. Sinasabi nilang hindi ito kayang ibigay agad dahil kailangang magbawas sa ibang mahalagang serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, at infrastruktura. Malaki ang magiging palitan nito. magising At syempre, yung sinasabi natin, unting pagtaas. sa program Ang magiging desisyon ay dahan-dahang pagdagdag taon-taon. Pilipinas Hindi biglang pagtalon mula sa 1.3% patungong 4%. Yan naman pala Diba? Kaya tugon ng Senado, si Senator Win Gatchalian, program Gising sa di ba noon nagi siyang chair ng finance, di ba? Ngayon na Senate President na. Nangakong itutulak ang 2% bago matapos ang 2028. pang Sinabi niyang kayang abuti ito kung patuloy ang paglago ng ekonomiya. economy Si Senator Loren Legada isinusulong sa batas na unti-unting abutin ang 2% sa loob ng 5 taon bilang bahagi ng DND Transformation Bill. Kasama na rito ang mas maayos na paggamit ng pondo at pagiging tapat sa gasto. Ipadama At iba pang senador sumasang-ayon sa pagpapalakas sa West Philippine Sea pero magbabantay ng maigi sa paggamit ng pera. Lalo na sa mga hindi natapos na proyekto at pagbili ng kagamitan. Ayan. Tugon naman ng Kamara, Isyong panlipu sumasang-ayon sa pangangailangan. Kinikilala nila kailangan ng dagdag na pondo para sa pagbabantay sa karagatan at pagtatanggap ng mga bagong barko mula sa Japan. Ngunit may babala, Papagay ating unyan lala ipinapaalala nilang limitado ang pera ng bayan. Kailangan siguraduhin na walang sayang, walang katiwalian. Diyan naman tayo Iyong At mapapakinabangan agad ang bawat pisong ilalaan. kay Sadus Pagbabago sa batas, isusulong ang pagbabago sa lumang AFP Modernization Law para maging mas mabilis at malawak ang pagbili ng kagamitan at payagan ang mas maayos na kasunduan sa ibang bansa. Ito ang Ayan. programang gigising sa bansa Sabi nga natin mga ka-ABN, mga kondisyon na ilalagay daw, bago aprubahan ang malaking dagdag, hihingi ang Kongreso ng, syempre una dyan yung mas malinaw na plano. ang ating Saan eksaktong mapupunta ang pera at paano ito susukatin kung magtagumpay ba? Ha? Mga ka-ABN? Pangalawa, yung transparency ipapakita ang mga kontrata, presyo at pag-usad ng mga proyekto, lalo na sa pagbili ng barko at armas. Ayan. Siyempre naman talaga, diba, yan naman talaga ang SOP naman yan baga, diba, mga ka-ABN? kay Pero may naman ganun talaga Balita ay Dapat transparent tayo, walang tinatago. Kasi pag may tinatago, ang sunod niyan is corruption. Ha? Ang tama na, no? Huwag magagalit, ano?
At pangatlo yung pagtitipid. Sapat bang Kailangan bawasan ang mga gastusin na hindi mahalaga at ayusin ang mga proyektong matagal nang hindi natatapos. bigat sa pagkain at So yun nga, ano ang asahan sa huling hatol? Ano? Sa 2026 to 2027, uyan aabutin ng humigit kumulang 330 to 360 billion peso ang pondo, mas mataas ng kaunti sa ngayon. Pero hindi pa aabot sa 2%. ting Ano? kay Sa 2028 to 2029, layuning maabot ang 2% ng GDP. Ito ang malamang na magiging pinal na desisyon. Ang 4%, mananatili itong matagalang layunin na pag-uusapan pa sa mga susunod na taon. Depende sa lagay ng ekonomiya at banta sa seguridad. involved kasama Sa madaling sabi mga kaibigan, pipirma at susuportahan ang pagpapalakas ng depensa. Pero sa paraang dahan-dahan, sigurado at hindi magpapabaya sa ibang pangangailangan ng bayan. Ayun po mga kaibigan. Ano? ang mamamayan ay ipaglaban katotohanan lamang ang pausap Dapat tayo lang, ganun lang talaga ang dapat mangyari. Ako po, sabi ko nga sa aking pananaw pa, no, sa aking opinion, na tama po ang panukala ni DND Secretary Gibo Chodoro tungkol po doon sa GDP na dapat po itaas yun talaga ng 2% to 4% GDP. ng kalusugan Kahit sabi natin dahan-dahan lang, basta talagang gumagalaw at iwasan po ang korupsyon. ay Ha? handa Kasi yan po ang sakit ng ating gobyerno, ang korupsyon. Ha? Dapat matuto na po tayo. Matuto at matuto. ating uyan Ano? alam So inabot na po tayo ng oras. mo'y tuwipin 9 o'clock na po. gising at makinig Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting po, Sir Jonathan. ang program At ito naman ang inyong lingkod, si Sir Dude sa programang Get Involved. I love you. Bye-bye. kasama